Yeah, maraming salamat po sa awit ng mga kabataan natin sa Gapan. So, ngayon po ay ating pag-aaralan ngayong araw ng Sabat. Hello, happy Sabat po sa inyo lahat. Nawa ay happy kayo ngayong Sabado na ito at kayo ay nasa mabuting kalagayan. Isang espesyal na pagkakaloob ng espiritual ng biyaya. So, espesyal na pagkakaloob ito ay ating pag-aaralan. Ano ba itong espesyal na ito? Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas na lubos naming pinagdilingkuran, humingi kami ng kapatawaran sa aming kasalanan, O Diyos, at aming dalangin ang aming puso't isipan ay ma-direct sa inyo pong mga salita dito sa Awit 139:23-24. Inyong igawad sa amin ng karunungan, O Diyos, ang inyo pong biyaya, ang kapayapaan ay nagmumula sa inyo. Inyo po nawang tulungan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa awit, awit 139:23-24. So, October pala ito. Yung aking natapat pala ay iba. So gawa 2:41-42 ang ating pinaka-key-text. October 4 pala yung nabuksan ko. November 4, ayan. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila sa turo ng mga apostol sa pagsama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. So makikita po natin dito mga kapatid na ilan po ang nabautismuhan sa pagsusumikap, so sa pagkakaloob ng espesyal na banal na espiritu sa mga alagad noong unang Pentecostes. Ilan po ang nadagdag sa mga mananampalataya? 3,000. Kaya ngayon na lamang yung pong pag-persecute ng mga tao kay kila Pedro noon. No? 2 persecution yung sunod-sunod. 3,000 ba naman yun na yung naging kaanib sa church noon eh. Grabe ano? At nanatili sa mga apostol, hindi lamang nabautismuhan, nanatili pa. Yung word nanatili dito talagang na-nurture sila. Ibig sabihin, wala nag-backslide sa panahon na yan. No, nanatili eh. At araw-araw sila nagsasama-sama para manalangin at putol-putol ng tinapay. So iba pa yung araw ng pangilin. So meron silang itinakda araw-araw na pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Grabe yung mga tao noong unang panahon na yun. Ano? Totoo na sa panahon ng kawakasan, kung saan nagsasara ang gawain ng Diyos sa sanlibutan, ang masigasig na pagsisikap ng mga nagtatalagang mga mananampalataya sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu ay sasamahan ng espesyal na patunay ng pagpanig ng Diyos. Makakaasa po tayo na ang Diyos ay panig sa atin kung tayo ay gumagawang masikap na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay nag-witness sa ating pong Panginoong Diyos, espesyal na papanigan tayo ng Panginoon, gagabayan tayo ng ating Panginoon at magbubunga ng result ang ating pong pagpapagal. Pero syempre mga kapatid, no, ito'y kailangan ng taimtim na revival at panalangin sa Panginoon. Sa larawan ng una at huling ulan na pumapatak sa silangang lupain sa panahon ng paghahasik at pag-aani, inihula ng mga propetang Hebreo ang pagkakaloob ng espiritual na biyaya sa iglesia ng Diyos sa isang hindi karaniwang sukat. Ano pa ang sabi dito? Ang pagbubuhos ng banal na espiritu sa panahon ng mga apostol ay ang umpisa ng maaga o unang ulan at maluwalhati ang resulta nito. Hanggang sa wakas ng panahon, ang pagdalo ng espiritu ay makakasama ng tunay na iglesia. So dito po mga kapatid, sino po ang sasamahan ng banal na espiritu? Ang tunay na iglesia. At sino po yung tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia, ang palatandaan, yung pong nananalangin sa Panginoong Diyos. Yung pong nag-aaral ang salita ng Panginoong Diyos. Yung nagtuturo ng tamang doktrina sa banal na kasulatan. At isinasabuhay ang tamang doktrina sa Biblia. No? Sa kanilang buhay, isinasabuhay. So yan po yung tunay na iglesia. At sino pong nakakaalam ng tunay na iglesia? Siyempre, ang banal na espiritu, alam niyo yun.
at gagabayan niya ang tunay na church, no? At sabi po dito ay tinatawag na unang ulan yung pong pagbubuhos ng banal na espiritu sa mga apostol. Ibig sabihin, ito yung unang paggabay ng banal na espiritu na marami ang mga naakay at nabautismuhan, no, sa panahon na yan ng mga apostol. But of course, sangayon sa propesiya sa Daniel chapter 7, mayroong little horn na darating. Sa kalagitnaan ng mga church, mga tao na ito, ng mga kapatid, sa kalagitnaan na ito ng unang siglo ng church, ay lalabas ang lobo o yung bulaan. Ibig sabihin mga kapatid, yung pambuong mundong simbahan ay magiging apostate. Yan. Kaya sa Apokalipsis may tinatawag na remnant church, no? May nalabing iglesia. Bakit? Yung church kasi na marami ang nabautismohan noon, yan. Marami ang mga tumanggap sa Panginoon, nahaluan ng maling doktrina. Yan. Kaya po sa huling kapanahunan may tinatawag na remnant church, at itong remnant church na ito kailangan manalangin sa ating Panginoon at sila ay lumapit sa Panginoon upang maipahayag muli ang tunay na doktrina sa buong mundo. Bakit ang buong mundo ay nahaluan ng doktrinang mali? So yan po mga kapatid. At yun na nga yung binabanggit sa Biblia na huling ulan doon sa remnant church na ito. At anong palatandaan ng remnant church? Yun din yung palatandaan ng unang church sa panahon nila Pedro na nanghahawak sa tamang doktrina na ginagabayan ng banal na espiritu. Yan. Ngunit malapit sa pagtatapos ng anihan ng sanlibutan, isang espesyal na ipagkakaloob ng espiritual na biyaya ang ipinangako para maghanda sa iglesia para sa pagdating ng anak ng tao. Sino po yung anak ng tao? Walang iba kundi si Jesus Christ. So sa pagtatapos ng anihan ng sanlibutan, no, kailan po yung anihan ng sanlibutan? Sa pagdating ni Jesus Christ, gugunawin ng mundo bago dumating yan. Yung remnant church na binabanggit natin ay mananalangin sa Panginoon, marirevive at gagawa sa bukiran ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang mangyayari, no? Marami rin ang mga taong aanib sa tunay na church. Yan, unti-unti mga kapatid. Sabi dito, ang pagbubuhos na ito ng espiritu ay inahalin tulad sa pagpatak ng huling ulan. At ito ay para sa dagdag na kapangyarihang ito na ang mga Kristiyano ay maghahayag ng kailangang kahilingan sa Panginoon ng aanihin sa kapanahunan ng huling ulan. So sino daw? Mga Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoon. O pag sinabing Kristiyano, tagasunod ka ni Kristo. So kung si Kristo nangingili ng araw ng Sabat, si Kristo, ikaw din dapat ay nangingili ng araw ng Sabat. O katulad ni Jesus Christ sa Lucas 4:16. Kung si Jesus iniingatan ng kalusugan, iniingatan din ang ating kalusugan. Kung si Jesus Christ ay nangangaral ng mabuting balita, tayo ay dapat na mangaral. Sabi ng pilosopo, si Jesus Christ ay napako sa krus. Well, ang sabi ni Jesus Christ, hindi mo kailangan mapako sa krus, kundi sampalatayanan. Si Jesus Christ na siya'y namatay para sa iyo at ibahagi mo sa iba. Yun ang utos dyan. Hindi mo kailangan gayahin. Hindi ka si Jesus, di ba? So yun po mga kapatid ko. Sabi pa dito, bilang tugon ang Panginoon na gumagawa ng ulap na may dalang unos at kanyang bibigyan sila ng ulan. Sabi dito sa Zacarias 10:1. Kanyang ibinuhos ang isang masaganang ulan, ang maaga at ang huling ulan. Sabi dito sa Joel 2:3. At sabi dito, marami ang mga mananampalataya na magiging masigasig sa pangangaral. So sa huling kapanahunan yan, bago dumating ang ating Panginoon, kasabay ng persecution ng malawakan, kasabay ng paglakas ng kapangyarihan ng little horn, na pagkontrol doon sa tinatawag na earth beast, dyan po sa Apokalipsis. Kasabay niyan mga kapatid, no? Na ibig sabihin, alam naman natin yung mga beast na binabanggit dyan sa Apokalipsis 13, na yun yung pinakamalakas na bansa sa dulo ng mundo, yun yung Amerika, di ba? Kasabay noon mga kapatid ay ang pagbubuhos ng huling ulan na marami ang magtsatsaga, marami ang magiging masigla sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon pa lang kailangan natin lumapit sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Kung sa church natin tila baga ang dry, tila baga ang mga kapatid ay walang panukalan na mangaral. Kung sa loob ng church natin tinitignan natin ang bawat isa
Sino kaya ang pwedeng mangaral? Ako hindi pwede, ako busy ako, ganito ang ginagawa ko. Ang kinakailangan pala natin gawin ay hindi kailangan huminto sa trabaho, kundi manalangin sa ating Panginoong Diyos at hingin ang paggabay ng banal na Espiritu. Dito may ngunit. Ngunit malibang ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos ngayon ay may buhay na ugnayan sa pinagmulan ng lahat ng espiritual na paglago. Hindi sila magiging handa sa oras ng pag-aani. Yan ang nakakalungkot dyan. So kailangan yung lahat ng mga miyembro ngayon, lahat ng mga mananampalataya ngayon ng Iglesia ng Panginoong Diyos, ang sabi po dito ay uugnay dapat sa ating sa Panginoong Diyos na pinagmumulan ng spiritual na paglago. Kailangan nakaugnay tayo sa Panginoon. Kailangan ng revival and reformation. Kailangan ng taimtim na panalangin. Bakit? Kung hindi natin ito gagawin, hindi tayo magiging handa sa oras ng pag-aani, sabi diyan. At according to the Acts of the Apostles, page 54 to 55, malibang panatilihan nilang pinantay at nag-aapoy ang kanilang mga ilawan, mabibigo silang tanggapin ang dagdag na biyaya sa panahon ng espesyal na pangangailangan. Katulad yan sa 10 virgins, 10 virgins mga kapatid, no? Yung pong foolish and 10 virgins, makikita nyo po dito na yung 10 virgins talagang naghanda sila. No? Naghanda sila ng oil. So dapat tayo rin naman nananampalataya ay magdagdag ng ano daw, ang sabi dito, magdagdag ng apoy o magdagdag ng oil sa ating ilawan din. Paano gagawin? Magdagdag pa ng panalangin. Kung ngayon nananalangin ka sa Panginoon, dagdagan pa natin. Kung ngayon nagbabasa ka ng Bible, dagdagan pa natin. Kung lumalapit tayo sa ating Panginoong Diyos ngayon, bas dagdagan pa po natin ang paglapit natin sa ating pong tagapagligtas. Bakit? Dahil sa panahon ng espesyal na pangangailangan. Ano yung espesyal na pangangailangan? Sa panahon ng ligalig, sa panahon ng pag-uusig, baka hindi tayo makatayo. At sabi dun, baka hindi ka maging handa sa pag-aani. Kaya po ngayon ay dagdagan natin ang paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Kung gaano tayo naging kasigla na lumapit sa Panginoon noong una, mas dagdagan pa po natin. At magiging resulta mga kapatid sa ating kalagitnaan, marami ang mababautismuhan, no? Marami ang mga maaakay. Pero ganun pa man, ang pag-convert ay sa Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu. Pero nasa sa atin ang pag-invite, no? Nasa sa atin yung paggawa na ma-communicate ang salita ng Panginoong Diyos. Dapat lahat tayo ay magtutulungan. Ang panalangin ay napakahalaga, no? Napakahalaga noong panalangin. So ngayon, ang focus ng prayer natin dito sa ating district, dito sa West Nueva Ecija, o sa inyo, mag-focus din po kayo sa inyong ibang distrito, kanya sa South, mag-focus po kayo ng panalangin. Dito ang focus ng panalangin, yung pangangaral sa Quezon, San Manuel, Quezon, at saka dyan po sa Homestead, at dyan po sa Tabacao. Isama natin sa panalangin mga kapatid. Ang Panginoon na maggabay sa atin, ang Panginoon ang tumulong sa atin upang tayo ay basbasan niya, no? Ang banal na Espiritu ay talagang ma-empower tayo mga kapatid. Itong espesyal na pagkakaloob ng spiritual na biyaya ay mangyayari lamang kung tayo ay talagang totally surrender sa Panginoon, no? Na siya lamang yung ating tinitignan at wala na pong iba. Taos-pusong paglilingkod sa ating pong tagapagligtas. Kaya ngayong araw ng Sabat na ito, no? Ang panawagan sa atin dito ng ating Panginoon ay kumonekta sa Kanya. Yun ang nakita ko dito. Kumonekta sa Kanya. Palakasin ang koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Di ba sa cellphone, sa signal, may iba't ibang mga signal. May tinatawag na 4G, 5G. Hindi lang sa atin 5G mga kapatid, kundi 7G. Perfect na connection dapat sa Panginoon. So dagdagan pa natin ang ating puwersa ng pananalangin. So yan po yung maiiniwan natin ngayong umaga sa bawat isa sa atin. So sama natin sa panalangin si Tatay Uling na patuloy na gumaling sa kanyang karamdaman, at ang iba natin mga kapatid na may sakit ngayon. At syempre pasalamatan natin ang Panginoon sa pagdinig ng dalangin natin sa bawat araw, no? Ang mga gumaling at ang mga iningatan ng Panginoon, patuloy tayo magpasalamat sa ating tagapagligtas. Ngayon ay salamat sa Panginoon, magaling na rin si Kuya Melvin, bagamat medyo nahihilo-hilo pa at nangihina, ay sama rin natin sa panalangin ngayong umaga. Pero siya ang magpipray sa atin ngayong umaga, no? Pero pakinggan muna natin ang awit
papuri sa ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat unang-una. Kami ay binigyan niyo ng pagkakataon muli na makarinig ng inyong mga pabalita at salita sa umaga na ito. Magkaroon kami ulit ng follow-up connection po sa inyo. Ito ay napakahalaga para sa aming buhay na kami manatiling connected po sa inyo sa anumang kapamaraanan, sa pananalangin, pakikinig ng inyong mga salita, pagbabasa ng Bible, at sa lahat ng mga aming ginagawa ay nais namin na kayo ay kasama namin upang sa ganun hindi kami matangay ng tukso ng kaaway. Salamat po sa lesson na dala sa amin sa umaga na ito, na kami ay naharap ngayon sa matinding pagsubok sa buhay. Ngunit nariyan kayo patuloy na sumusubaybay sa amin at gumagabay. At naway kayo ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Kami ay magamit sa misyon, kami ay magamit sa paghayo upang sa ganun ang aming mga aanihin na naghihintay sa amin ay magkaroon ng chance na makilala kayo, maramdaman ang inyong pag-ibig, makasama kayo diyan sa langit na bayan. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyong mga gabay at patnubay sa bawat umaga. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin patuloy ang kapatiran na may mga sakit pa rin, na may lagnat, may trangkaso, may ubo, at sila ay patuloy po ninyong hipuin na mapagpagaling na kamay. Kasama rin namin sa panalangin si Tatay Uling na patuloy naman palakasin ang kanyang pangatawan. Siya ay patuloy na kagalingan ng aming hiling po para sa kanya. At maramdaman niya ang tunay na pagpapagaling na nagmumula po sa inyo. Amin din sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ingatan po aming maghapon, ilayo kami sa anumang mga tukso, at sa aming pag-attend ng Sabat, sa aming kanya-kanyang mga simbahan, kami ay mabless, maging masaya kami, at kami ay magkaroon ng total revival sa araw na ito, at kasama po namin kayo sa inyong bahay-sambahan. Amin din sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon at aming mga prayer request na may mga sakit na aming kamag-anak, kaibigan, kakilala, ay aming sinasama sa panalangin. Nauna si Brother Francis na asawa ni Sister Peachy sa Canada, ang kanyang work ay masustain sana ang kanyang oras ng pagtatrabaho upang masustain ang kanilang mga pangailangan doon at pagsuporta sa Church ng Tabacao. Kasama din namin Sister Erica Natividad sa kanyang pagdadalang tao, maging maayos na ang kanyang pagbubuntis at maisilang na malusog ang kanyang mga sanggol at makakasama at makilala kayo hanggang sa kanyang paglaki. Kasama din namin sa panalangin si Brother Lorenzo Reyes at si Imelda Garcia at kaya din si Sister April, Sister Visel, si Raspe, at patuloy namin sinasama sa panalangin Sister Amy Kilantang, kaya din Sister Janet de la Cruz, Ate Esther Lopez, Marilita, at special namin sinasama sa panalangin ang aming kapatid dito sa Gapan na si Ate Grace Samano. Siya ay may karamdaman ngayon sa kanyang kidney at siya ay ipagpalakasin niyo po ang kanyang loob, gayon din ang kanyang pamilya, at nasa inyo ay wala pong imposible. Ang kagalingan po ay nasa inyo at hindi nyo kami pababayaan kung kami magtitiwala po sa inyo. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay, iparamdam po sa kanya ang inyong pangako at pagmamahal po. Siya ay magliwanag sa kanyang sakupan at kanyang mahikayat ng iba pa na malapit sa kanyang puso. Kasama din namin ng patuloy na panalangin kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, si Pichi, si family ni Sister Rose Cruz Encarnado, si Ating Sevilla Erilia Bourbon, Renato Reyes, Romnick Francisco, Olivia Francisco at Rebecca Francisco. At kayo din si Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jurquina, si Ari C, Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, patuloy namin sinasama sa panalangin, at si Sister Janet Ontivero. Gayon din sina Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang lahat po ng mga pangalan na ito ay aming nilalapit sa inyo na lubos na kagalingan ng igawad po sa amin. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen.
Amen.